Kumusta po kayo, Sir PB? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Raquel. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kaya naisipan ko ring ibahagi yung naging karanasan ko. Nakatira po ako ngayon kasama ng aking pamilya dito sa Cavite. Nangyari ang karanasan kong ito nung bagong lipat pa lang kami dito. Wala kaming katabing bahay. Siguro ang pagitan ay mga 15 hanggang 20 metros ang layo. Sa tabi ng bahay namin ay mayroong isang malaking puno ng mangga. Naunang kita ko pa lang dito ay kinutuban na ako ng hindi maganda. Nakakatakot kasi yung pagiging mayabong ng mga tao nito. Malaki talaga siya na malapad yung nasasakop ng kanyang lilim. Nung isa pa lang yung aming anak ay minsang naiwan kami sa bahay dahil pumapasok yung mister ko sa pabrika. Siguro ay pasado 11:00 pa lang iyon ng umaga at pakakainin ko na yung aming anak na mahigit 1 taon pa lamang noon nang makarinig ako na nagkakaingay sa may labas ng aming bahay. Kaya napasilip akong bigla sa aming bintana. Ilang beses pa akong nagpalingalinga sa kung saan nanggagaling yung ingay, pero wala naman akong nakita. At bigla ring nawala yung mga ingay nung sumilip ako. Hindi naman ako natakot nung pagkakataon na iyon dahil naisip kong marahil ay mga napadaan lang. Minsan kasi ay may dumadaan doon sa gilid ng bahay namin sa tabi ng puno. Mayroon kasing shortcut na daan palabas sa highway. Nang magkaharap na kami ng anak ko para pakainin ito, ay bigla namang nagkalansingan yung mga kutsara at tinidor na para bang sinasadya iyon. Naalala ko tuloy na minsan sa handaan kapag nagkakatuwaan ay pinupukpok yung kutsara at tinidor sa isa't isa. Kaya napalingon ako. Kinabahan na ako ng oras na iyon dahil doon sa puno nagmumula yung mga ingay at wala naman siguro gagawa ng ganon na dumaraan dahil hindi pa naman Kapaskuhan noon. Pero sinikap kong pakalmahin ang aking sarili. Nang sinusubuan ko na yung aming anak ay biglang nakaamoy naman ako ng napakabango na para bang may natapon na isang bote nito. Kaya minsan na namang naagaw yung atensyon ko at muling napatingin doon sa may puno. Pero mas nakakagimbal ang sumunod na nangyari. Nakakita ako ng isang nilalang na nakatayo sa mismong tabi ng grills ng bintana namin. Pero hindi ko nakita yung mukha nito dahil sa mabalahibo at may kataasan niyon. Kaya mabilis kong kinarga yung anak ko at pumasok ng kwarto. Isinara ko iyon. Halos ayaw ko nang lumabas pa ng silid naming iyon. Mga ilang oras din siguro ang inilagi namin ng anak ko doon sa loob bago ako nagpasyang lumabas para kunin yung pagkain ng anak ko. Kinagabihan, gusto ko sanang sabihin sa asawa ko yung mga nangyari pero nagdalawang isip ako. Dahil baka kasi kanya lang akong pagtawanan at hindi maniwala. Kaya sinarili ko na lang. Habang nag-aasikaso pa ako sa kusina, ay nakita kong pumasok na ang mister ko sa kwarto namin. Karga ang aming anak na nooy nakatulog na rin.
Mga may kalahating oras pa siguro ang itinagal bago ako pumasok ng aming silid. Pagbukas ko ng pinto ay napahiyaw talaga ako nang makita kong nakalutang yung aming anak. Dahil sa lakas ng sigaw ko ay naalimpungatan yung asawa ko. Tinanong niya ako kung bakit ako sumigaw. Kaya sinabi kong nakita kong nakalutang yung aming anak. Agad niyang ibinaling yung tingin sa anak namin. Nakita namin itong nakahiga na muli sa kutsyon at mahimbing na natutulog. Kaya may inis sa tinig nitong sinabi na ano raw ba ang nangyayari sa akin. Pagod siya sa trabaho at gusto magpahinga. Hindi na lang ako umimik noong mga sandaling iyon. Ayaw kong humaba pa ang usapan at salubungin yung galit niya. Humingi na lang ako ng paumanin at sinabi kong matulog na siya. Nang sumunod na araw, habang nasa kwarto ako at nagliligpit, ay naririnig kong tawa ng tawa yung aming anak. Masayang masaya ito. Kaya lumabas akong sandali para alamin kung bakit ito tuwang-tuwa. At halos himatayin ako sa sobrang takot nang makita ko yung anak ko na para bang inihahagis at pagkatapos ay sinasalo. Pero wala akong nakikitang iba na naroon. Kahit takot na takot ako, ay mabilis pa rin akong lumapit para kunin ang anak ko. At nakita kong para talaga itong inilapag doon sa aming sofa. Napaiyak ako dahil sa sobrang takot. At pag-aalala nang mayakap ko na yung aming anak. Gulong-gulo po talaga yung isip ko dahil sa noon pa lamang ako nakaranas ng ganong uri ng pangyayari sa buhay ko. At hindi doon natapos yung mga pagpaparamdam at panggagambala nila sa amin. Minsan ng katanghaliang tapat, habang mahimbing na natutulog yung aking anak at ako naman ay nakahiga sa kanyang tabi, ay nakarinig ako na mayroong tumatawag sa labas. Boses iyon ng isang babae. Kaya tumayo ako para alamin kung sino iyon at kung ano ang kailangan. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang isang matandang babae at nakalahad ang mga palad nito. Kung kaya naunawaan ko na kaagad ang kanyang pakay. Tumalikod ako at sinabing sandali lang. Kukuha ako ng pera sa pitaka ko noon. Nang pagbalik ko ay wala na yung matanda. Biglang kumabog yung dibdib ko. Mabilis kong isinara yung pinto at agad na tinungo yung aming silid kung saan naroon yung aming anak. At laking gulat ko nang wala na ito doon sa higaan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nung mga oras na iyon. Lumabas ako ng silid at hinanap sa kabuuan ng bahay ang aming anak. Pero hindi ko ito matagpuan. Panay na ang iyak ko noon. At ang ipinagtataka ko ay paanong nawala ito. At sino naman ang kukuha? Gayong isa lang naman ang pintuan ng aming bahay. Nang maisiguro kong wala ang aming anak sa loob ng aming pamamahay, ay lumabas ako at pinuntahan yung pinakamalapit na bahay sa amin at nagtanong. Pero wala din doon ang anak namin. Humingi na ako sa kanila ng tulong upang hanapin. Kahit pa imposible na mayroong kumuha sapagkat wala naman akong nakita, ay ipinagpalagay ko na lang na gano'n na nga ang nangyari. At sinabi kong baka may makita sila na aking inilarawan ang aming anak
Wala na akong tigil sa kaiiyak. Pagbalik ko ng bahay ay laking gulat ko nang makita kong naroon na sa sofa at nakahiga ang anak namin. Pero nang lapitan ko ito ay napansin kong hindi na ito humihinga. Napasigaw ako sa sobrang sakit na aking naramdaman. Hanggang sa mapansin kong may mga tao na sa aming pintuan na tumulong sa paghahanap. Parang ayaw ko talagang maniwala na wala na yung anak ko. Napakabilis ng mga pangyayari na kani-kanina lang ay buhay na buhay ito, na naglaro pa kami at aking pinakain. Kinagabihan, pagdating ng asawa ko, ay hindi rin ito makapaniwala sa nangyari. Nang aking idetalye sa kanya kung ano ang naganap, ay hindi ito naniwala at ako ang kanyang sinisisi. Nangyari umano ang lahat ng iyon dahil sa kapabayaan ko. Gusto ko na magpakamatay noong mga sandaling iyon, pero nangibabaw pa rin sa akin ang takot sa Diyos. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Matapos mailibing yung anak namin, ay hindi na nanumbalik pa sa dati ang aming samahan. Simula noon ay naging malamig na rin yung pagsasama namin mag-asawa. Naapektuhan pati relasyon namin. Isang araw habang naglalaba ako sa likod ng bahay, ay bigla akong nakarinig. Natuwa ako. Parang kinalabit yung puso ko sa saya, pagkat pamilyar sa akin iyon. Masasayang tawa iyon ng anak namin. Kaya mabilis akong napatayo at pinuntahan yung pinanggagalingan ng mga tawa, at naluwa ako sa sobrang saya nang makita ko yung anak kong dahan-dahang naglalakad, na para bang mayroong gumagabay sa kanya sa tabi ng puno. At masayang masaya ito. Mabilis akong kumilos para lapitan ito, ngunit bigla naman naglaho. Nilapitan ko yung puno at nakiusap akong ibalik yung anak ko. Pero pati yung mga masasayang tinig ay biglang nawala at muling tumahimik yung paligid. Lumipas ang ilang buwan. Isang araw ay nagulat na lang ako nang malamang iniwan na ako ng aking asawa. Sumama na ito sa ibang babae. Buti na lang at kahit paano ay may sarili akong ipon. Namuhay ako mag-isa at ginamit ko yung pera kong iyon bilang puhunan sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Nag-angkat ako ng mga gulay at prutas hanggang sa dumating sa buhay ko si Roy. May kaya ang pamilya nito at malawak ang lupa na kanilang pagmamayari. At dahil sa hindi naman kami kasal noong una kong naging asawa, ay nagawa naming magpakasal. Niyaya niya akong lumipat pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanyang mahalaga sa akin ang bahay na iyon. Di ko na lang sinabi na lalong-lalo na yung puno. Umunlad ang kabuhayan ko, at nang magkaanak kami ni Roy, ay hindi naman naulit pa yung nangyari sa panganay kong anak. At bago ko pa nga pala makalimutan, Sir PB, minsan pa nagpakita sa akin yung anak ko. Nasa terrace ako noon. Naipataas ko na kasi yung bahay. Nakita ko ito na nasa ibaba malapit sa puno at nakatingin sa akin. Nakangiti ito at masaya. 7 taon na siya noon. Mabilis na bumalik sa alaala ko yung mga sandaling kasama ko pa ito. Napaluwa ako at kumaway pa ito sa akin bago naglaho.
At yun na po yung huli naming pagkikita. Magandang gabi po sa iyo, Sir Bibi. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Enteng. Dahil yan po ang tawag nila sa akin. May kwento po akong nais na ibahagi sa inyo. Ito po ay personal naming karanasan ng asawa at mga anak ko. Bagong sama pa lang kami noon. 2 aming anak at kapwa sila babae. Ang bahay po namin noon ay nakatayo sa lupa ng mga magulang ng asawa ko. At mga 100 metro lang siguro ang layo ng bahay namin mula sa kanila. At bagong gawa lang yung bahay namin. Nung una kasi ay doon kami nakatira. Sa lupa naman ng mga magulang ko. Kaya lang, higit na mas malayo iyon pagkat nasa bundok talaga. Minsan, ginabi ako ng uwi. Dahil pagkatapos ng trabaho namin, ay nayaya ako ng tsuhin ng misis ko doon sa kanila. At nagtagay kami. Nakauwi ako sa amin mga 11:11 pasado na. At nagtaka ako kung bakit gising pa ang aking asawa. Kadalasan kasi pag mga ganong oras na, ay mahimbing na itong natutulog. Pagpasok ko sa bahay namin ay agad niya akong sinalubong. At naramdaman ko kaagad yung matindi niyang takot. Putlang-putla ito at pawis na pawis. Sabi niya sa akin, mayroon umanong aswang. Kaya bigla akong naalarma. Hinugot ko kaagad yung aking itak at tinanong ko siya kung nasaan iyon. Pero sinabi niya sa akin, nakakaalis lang daw nito. Kung kaya, kumalma na rin ako. Nang magsimula siya magkwento, kahit ako ay nangilabot. Ayon sa misis ko, pasado 9:00 na magsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Naramdaman na lamang niyang nagtayuan yung mga balahibo niya sa katawan. At biglang naging maalinsangan. Narinig din niyang umalulong yung mga alaga naming aso, pero saglit lang. Dahil para daw nabahag ang mga buntot ng mga ito at nagsipagtaguan sa silong ng aming bahay. Di nagtagal ay bigla namang umihip ang malakas na hangin na naging dahilan pa nga ng pagkamatay ng mga lampara. Kasabay noon ay biglang kumalabog ng napakalakas yung aming bubungan. Ang buong akala ng asawa ko ay may tinangay lang na malaking sanga at sa bubong namin bumagsak dahil nga sa biglang umihip noon ang malakas na hangin. Pero yung malakas na kalabog na iyon ay agad ding nasundan at hindi na tinigilan. Sabi pa niya, parang nagtatalon iyon sa may aming bubungan. At kahit anong sigaw ang gawin ng asawa ko, ay hindi siya nito pinapakinggan. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa doon sa itaas. Sa totoo lang po, noon lang ako nakarinig ng ganon. At naisip ko kaagad na hindi nga iyon maganda para sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahil sa lugar namin ay halos magkakakilala naman kami. At walang sino mang gagawa ng ganon sa amin. Kaya naniniwala ako sa kwento ng misis ko. Malakas din ang kutob ko na aswang nga ang gumawa noon. Nang mga sumunod na araw ay sinikap kong maaga makauwi ng bahay. Kaya kahit panay ang yaya ng mga kaibigan at kamag-anak ng asawa ko sa akin, ay akin muna silang tinanggihan. Pero hindi naman bumalik yung aswang. Payapang lumipas yung mga gabi sa tuwing maaga akong umuwi ng aming bahay.
Kaya naisip kong marahil ay hindi na yun mauulit pa. Naisip kong baka napagkatuan lang nito. Nagambalain ang asawa ko nung gabing iyon at magasik ng takot. Kaya nang magyaya yung mga kamag-anak ng asawa ko, nakasama ko sa trabaho, ay nagpaunlak na ako. Gumagawa kami noon ng bahay ng isa rin lang kaanak. At dahil napasarap, kung kaya ginabi ako muli. At di ko talaga nagustuhan yung nadatnan ko sa bahay namin pag uwi. Dahil inaapoy ng lagnat yung bunso naming anak. At sabi ng asawa ko, muling bumisita yung aswang. At nagtatalo na naman sa aming bubungan. Kung kaya, nagising yung anak namin. At nang kanya itong lapitan at mahawakan, ay nagulat na lamang siya nang mapaso dahil sa napakainit nito. Kaya kahit gabi na noon, ay lumabas ako muli ng bahay at pinuntahan ko ang aking mga biyanan. Nakiusap ako sa kanila na samahan muna ang aking mag-iina at susunduin ko lang yung nanay ko. Hindi naman manggagamot ang nanay ko pero may nalalaman ito pagdating sa mga aswang. Yun yung unang pagkakataon na makakarating siya sa amin doon sa bago naming bahay. Tinis ko yung lamig ng simoy ng hangin. Inakyat ko yung bundok papunta sa bahay ng mga magulang ko. Ay natutulog na sila. Kaya nagtaka sila kung bakit ako sumadsad ng alanganing oras. Kagad ko namang sinabi sa kanila yung pakay ko. At sinamahan ako ni nanay pabalik sa amin. Gusto rin sanang sumama ng tatay ko noon pero pinigilan siya ni nanay at sinabing kami na lang. Madaling araw na nang dumating kami sa amin. At kasalukuyan ang natutulog ang dalawa naming anak. Hinilot ni nanay yung bunso namin at pinahira ng langis. Mayroon din siyang inilagay ng mga dahon habang mayroong inuusal. Nang matapos si nanay, ay sunod naman niyang hinarap yung asawa ko at nagpakwento tungkol sa kung ano ang mga nangyari. Habang nagkukwento ang asawa ko, ay umiikot naman ang mga mata ni nanay sa bago naming bahay. Maya-maya, bigla niyang pinutol yung pagsasalita ng misis ko at sinabing daanan ng aswang yung napagtirikan namin ng bahay. Nagulat talaga kami kapwa ng asawa ko sa aming narinig at naunawaan namin iyon pala ang dahilan kung bakit kami ginagambala ng mga ito. Mga dahil sabi ni nanay, hindi lang iisa yung gumagambala sa amin aswang. Pinakiusapan ko si nanay na kung maaari ay dumuon na muna sa amin at pumayag naman ito. Nung sumunod na gabi, pagkatapos kong maisuga yung alaga naming kalabaw, ay hindi ako dumiretso ng uwi sa bahay namin. Sa halip, ay nagtago ako sa may malaking puno malapit sa bahay na hindi nahagip ng liwanag. Nagkubli ako doon. Hindi ako pumasok nung araw na yon sa trabaho. Matyaga akong naghintay doon sa ilalim ng malaking puno. Nang mga pasado 9:00 na, kahit ako ay nagulat nang makita ko ang isang tao na naroon na sa bubong namin. Na nakapagtataka po talaga dahil parang nalingat lang akong sandali at naroon na ito. At ang posisyon niya ay para bang naka-squat pero nakayuko at nakalapat din ang mga kamay sa aming bubungan. Nang bigla na lang itong nagtatalon na para bang gusto niya talagang sirain yung aming bubong. Maya-maya ay narinig kong sumigaw na ang asawa at nanay ko. At nagulat talaga ako sa mga sunod na nangyari.
Nakita kong lumabas ang nanay ko habang nakasunod sa kanya yung asawa ko. May dala siyang mahabang kawayan na may mga maliliit pa na sanga at dahon sa may bandang dulo. At kanyang hinampas iyon na kasama na yung pangbubugaw. Nang puntong iyon ay lumabas na rin ako sa aking pinagtataguan at tumulong na rin. Nakita kong napatingin pa sa akin yung aswang nang maramdaman yung presensya ko. Pulang-pula ang mga mata nito. At para bang nagulat din siya pagkat marahil ay hindi niya iyon inaasahan. Bigla itong tumalon na para bang napakagaan ng kanyang katawan. At wala akong narinig na yabag nang ito ay bumagsak sa lupa. At nang sundan namin, ang tangi na lang naming nakita ay isang puting manok na mabilis tumatakas palayo. Kaya dahil sa pangyayaring iyon, ay kinausap kami pareho ni nanay. Kanya kaming pinayuhan na lumipat na lang ng tirahan dahil hindi umano kami titigilan ng mga aswang. At baka lalo pang lumaki ang gulo. Nag-alala rin siya sa amin at sa kanyang mga apo. Baka mapahamak pa raw kami. Pati ang mga biyanang ko ay kanya rin kinausap at sinabing delikado nga sa lupaan lang iyon magtayo ng bahay. Kaya nung huli ay lumipat nga kami ng bagong matitirahan. Pero makaraan lang ang ilang buwan ay napilitan din kaming umalis. Dahil may lahi din palang aswang yung kalapit naming bahay. Lagi nung nagkakasakit yung mga anak namin, walang araw na hindi nila pinupuntahan ang mga anak namin sa bahay at binabati. Na nang patingnan ko kay nanay ay sinabi niyang inaaswang umano ang kanyang mga apo at yung kalapit namin ang gumagawa noon. Kaya pala tuwing gabi ay may nararamdaman kami umaali-aligidin sa bahay namin. Pero mas tahimik nga lang ang mga ito kumpara doon sa dating bumibisita sa amin. Sa buong pagsasama namin mag-asawa ay nakalimang lipat yata kami ng tirahan dahil sa problema namin sa mga aswang. Napirmi lang kami nang magdesisyon kami mag-asawa na magpamaynila na lang. Pero minsan pang naulit yung aming karanasan pagdating sa mga aswang. Nang umuwi kami sa probinsya dahil namatay yung nanay ng asawa ko, pareho nang nag-aaral noon yung mga anak namin sa elementarya. Ang nangyari naman noon, yung aswang ay nagpunta sa lamin ng biyanan ko. Nung mga mag-aalas 12 na ng hating gabi, ay bigla na lang dumaing yung panganay naming anak nang matinding pananakit ng kanyang sikmura. Ang buong akala namin noon ay nabalis lang ito dahil naniniwala pa kami sa mga usog at balis. Kaya lahat ng mga malalakas ng usog ay nilawayan ito sa pag-aakalang maaring sila ang nakausog sa aming anak. Pero hindi pa rin nawala yung pananakit ng kanyang sikmura at parang ang mas lalo pa itong tumindi. Doon na kinutuban yung nanay ko. Nang kanyang kausapin yung panganay naming anak ay sinabi nito may isang matandang babae na bigla siyang hinawakan sa kamay at parang may hinipan ito sa isang palad papunta sa mukha niya. Nang ilarawan ito ng aming anak, nang hanapin nila ay nawala na ito dun sa lamay. Buti na nga lang nung mga pagkakataon na iyon ay hindi lamang si nanay ang naroon na marunong. Nagtulong-tulong sila para mapagaling yung anak namin. Pasalamat na lang rin kami at agad yung naagapan. Na naisip kong sa tuwing uuwi kami sa aming probinsya ay ayaw talaga kaming tantanan ng mga aswang na para bang magnet kami para sa kanila. Dahil po sa mga naging karanasan namin ng pamilya ko
Kung kaya naniniwala po talaga ako na mayroong aswang. Pagkat nakakita na po talaga ako na nasa itaas ng aming bubungan. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. More power po and God bless. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir PB. Naway datnan po kayo ng liham kong ito na nasa mabuti pong kalagayan. Palagi din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kung kaya nga naisipan ko pong ibahagi itong nalalaman ko. Nagkaroon po kasi ako ng isang nakakatakot na karanasan. Tungkol ito sa isa kong naging kaibigan noon. Natawagin lang natin siya sa pangalang Erning. Si Mang Erning ay mas matanda sa amin. Nakilala namin ito nang umextra ng trabaho sa ginagawa namin noong malaking bahay bilang isang labor. Nalaman namin mula sa kanya na isa pala siyang driver. Pumapasada talaga siya pero sira ang kanyang minamaneho noong mga pagkakataon na yon. Kung kaya napilitan mo nang magtrabaho doon sa amin. At dahil mabait ang forma namin, kung kaya pinagbigyan naman ito. Nalaman naming solo sa buhay si Mang Erning at may balak yatang magpakamatandang binata. Mabait siya at may kasipagan din. Kapansin-pansin nga ang kakaiba nitong lakas. Wala rin itong reklamo sa bawat iutos ng mga kasama ko sa kanya. Pero kakaiba ang pormahan ni Mang Erning. Parang nabubuhay pa ito noong mga dekada 70. Mahabang kanyang buhok at malago. Malaki din ang kanyang mga kamay. At kapansin-pansin yung mahaba niyang mga kuko. Pinansin ko nga iyon nung kumakain kami at nangiti lang ito sa akin. Pero dahil sa ginawa kong pagpansin doon kung kaya pati yung ibang mga kasama namin ay napatingin sa kanyang mga kuko. At kanilang biniro si Mang Erning ukol sa kung para saan iyon at bakit niya iyon pinapahaba ng ganon. Sinabi niya sa mga kasama ko na maraming gamit at malaking tulong para sa kanya ang pagkakaroon ng mahabang kuko. At kanya pa kaming pinakitaan. Nagulat at namanga kami sa tigas noon. Sa loob-loob ko, delikado pa lang magalit si Mang Erning. Magugulat at talagang mabibigla ang kalaban nito kung sakali. Dahil aakalaing wala itong kargada, na wala kang kamalay-malay, na yung mismong mga kukupalan nito ay sapat na para gamitin laban sa'yo. Kinahapunan, pag-uwi namin sa barracks, matapos ang trabaho, ay hindi ko maiwasang mabanggit si Mang Erning sa aking mga kasama. Puro magaganda naman ang kanilang sinabi tungkol kay Mang Erning. Pero isa sa mga kasama ko ang nagsabing para daw itong aswang. Medyo nagulat pa nga kami nang marinig yung sinabi niyang iyon. Pero yun din mismo ang nasa isip ko. Para nga itong aswang dahil sa kanyang itsura at ayos. At alam kong hindi lang siguro kami ang nakakapansin nun. Kahit siguro ibang mga nakakakilala sa kanya, malamang ay ganun din ang kanilang iniisip. At kahit siguro si Mang Erning mismo ay napapansin din niyon. Maliban na lang kung hindi man lang ito nananalamin. Buong gabi ay palagi naming nadadaanan ng kwento si Mang Erning. Halos lahat kami na nagtatrabaho sa project na yon ay taga-probinsya. Mga taga-Visayas kung kaya alam namin ang tungkol sa mga aswang.
Ang ibang kasama ko sa trabaho ay mga kamag-anak ko, habang mga kaibigan ko naman yung iba. Kung kaya magkakakilala kami. Nang sumunod na araw ay bumalik dun sa amin si Mang Ernie. At nais nitong umekstrang muli dahil hindi pa rin daw ayos yung sasakyang ibinabiyahe niya. Pumayag naman yung chewing ko at kanya itong pinagtrabahong muli. Kinahapunan, nakiusap ito sa chewing kong foreman kung maaari ba raw siyang bumali para nang sa ganon ay may pambili siya ng pagkain. Pumayag naman ang chewing ko at kanya itong binigyan ng pera. Makaraan ng ilang oras, nang nasa barracks na kami at kasalukuyan ng nagpapahinga, ay nabigla kami nang dumating doon si Mang Ernie at may dala na itong inumin. Pinapasok namin siya at pinaupo. Nilinis ng mga kasama ko yung mesa at inalis ang mga nakapatong doon. Kinuha ni Mang Ernie mula sa lalagyan yung bote ng alak at inilagay sa ibabaw ng mesa. Maya-maya ay mayroon pa itong kinuha mula roon at nakita namin ang isang lalagyan na kanya ring ipinatong doon sa ibabaw ng mesa. Nang buksan niya iyon ay kaagad na humalimuya yung mabango ng amoy. Hindi lang pala inumin ang kanyang dala, kundi may baon din pala itong pulutan. Pero hindi namin malaman kung anong karne iyon dahil sa para yung dinurog at hinimay. Kaya nagtanong kami kay Mang Ernie. Sinabi naman niya sa amin na pinaghalong karne umano iyon ng baboy at manok. Napakalasa noon at ang galing ng kanyang pagkakagata. Nag-aagaw ang anghang at linamnam. Maya-maya bigla naming narinig ang chewing ko na sinabing tama na raw yung tikim at umpisa na raw yung inuman. Kung kaya inihanda na nila yung mga gagamitin at sinimulan na ngang paikutin yung baso. Kanya-kanya na kaming pwesto. Habang umiinom ay hindi ko talaga maiwasang pagmasdan si Mang Ernie dahil sa kakaibang ayos nito na sa isang banda ay napakaastig kung iisipin ng forma niya. May nakatali pa itong bandana sa kanyang ulo, balbas sarado at mahabang kanyang buhok. At doon ko lang napansin na parang mas mahaba ng kaunti yata kesa sa karaniwang tao yung kanyang pangil. At para ding napatulis talaga yon. Pero napapayuko na lang ako, sabay mapapailing kapag sumasagi sa isipan kong isang bagay ukol kay Mang Ernie na ito ay isang aswang. Pero walang sino man sa amin ang nagsasabi ng ganon sa harap mismo ni Mang Ernie. Nasasabi lang namin ang ukol sa bagay na iyon kapag kami-kami lang ang magkakaharap at amin itong napag-uusapan. Hanggang sa bigla na lang may pumansin sa kanyang pangil. Sabi ko na nga ba na hindi lang ako ang makakapansin noon. At hindi talaga nakatis yung kasama namin at kanyang tinanong si Mang Ernie kung dati na raw ba yon. Dahil parang mahaba daw ito ng bagya kumpara sa amin at dihamak na mas matulis. Ngingiti-ngiti lang namang sumagot si Mang Ernie at pabirong sinabi na mas umahaba pa nga raw ito pagkaminsan. At nagtawanan kaming lahat. Hindi na namin namalayan yung oras. Nagpaalam na ako sa kanila na mauuna nang matulog dahil sa tinamaan na ako. At pakiramdam ko ay malapit na ako magsuka. Naisip kong sayang naman kung iluluwa ko lang yung masarap na pulutang dinala sa amin ni Mang Ernie. Baka nga pinaghirapan pa niya yung lutuin para lang sa amin, dala ng kanyang pakikisama. Nang nakahiga na ako ay akin pa silang naririnig na masaya nagkukwentuhan at nagtatawanan. Hanggang sa nakatulog na ako at di ko na sila namalayan pa. Kinabukasan, pagdating namin sa aming
pinagtatrabahuan ay naroon na kagad si Mang Ernie. At parang walang nangyaring inuman noong nagdaang gabi. Masiglang masigla ito na hindi ko alam kung nagawa pa ba nitong makatulog nang umuwi. Dahil sabi ng chewing ko, madaling araw na sila natapos. 2:00 pasado ng araw ang magpasya na silang tumigil. Kinahaponan ay sahod na namin kung kaya lahat kami ay may pera. At tulad ng nakagawian namin, nag-aambagan kami. At tinutusan ng chewing ko yung isa kong pinsan na mamalengke. Dahil linggo kinabukasan at wala kaming pasok. Kaya nagkakaroon talaga ng inuman kapag araw ng Sabado, pagkatapos ng trabaho namin. At bumalik si Mang Erning nung mga magagabi na. May dala na rin siyang alak at meron na namang pulutan. Sa pagkakataong iyon ay adobo naman ang pagkakaluto. At tulad nung nauna ay masarap at napakalinamnam ng pagkakaluto niya. Kapag amin siyang pinupuri sa luto niya, palagi niyang sinasabi sa amin na kahit kami ay kayang-kaya naming magluto ng katulad sa kanya. Dahil natural na raw na malasa ang mga karne na kanyang isinasangkap. Bago pa pumatak ang 7:00 ng gabi ay nagsisimula na kami uling tumagay. 3 klase ng putay ang niluto namin noong gabing iyon. Bali pang-4 ang dala ni Mang Ernie. Kasama na rin kasi yung aming panghapunan doon. Pero karamihan sa amin ay hindi na kumain noong gabing iyon at namulutan na lamang. Nang pasado 11:00 na ay nagtaka kami nang bigla na lang magpaalam si Mang Ernie. Medyo nanibago pa nga sila Angel sa kanya dahil ang buong akala nila ay bababad dito at mananatili hanggang sa matapos ang inuman. Kung kailan pa namang walang pasok sa kinabukasan. Pero kahit anong pigil nila kay Mang Ernie ay sumigi pa rin ito. Nagpatuloy. Umuwi na siya at sinabing may mahalaga pa kasi siyang aasikasuhin sa kinabukasan. Kung kaya nung huli ay kanila na lang rin itong hinayaan. Nang malapit nang maubos yung aming inumin at patapos na rin, ay naramdaman kong bigla na lang kumulo ang aking tiyan. Na tumutunog pa talaga at parang nagwawala yung aking mga bituka. Pakiramdam ko ay gumagalaw ang mga ito at tila ba isang hayop na may nais kainin. Na para bang mayroon itong hinahanap at gusto. Na hindi ko naman alam kung ano. At hindi ko rin maipaliwanag kung bakit sa unang pagkakataon ay nagkaganon ang aking sikmura. At maya-maya pa, pati mga kasama ko ay nagsimula na ring mapahawak sa kanilang mga sikmura at isa-isang namilipit. Nagpalit-palitan kami sa palikuran sa pag-aakalang tawag lamang iyon ng kalikasan. Pero pare-pareho din naman kaming hindi madumi. Na lumalabas din kami kapag nasa loob na ng banyo. At nakita ko yung dalawa naming kasama, bigla na lang napatingala na nakahawak sa kanilang mga leeg at parang mga nasisiraan ng bait. At nang tumingin ito sa akin ay nakita kong parang may namuong dugo sa kanilang mga mata. Natakot talaga ako at nag-alala nung mga sandaling iyon. Di ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa amin. Hanggang sa naramdaman ko na rin na bigla na lang uminit yung aking mga mata. At parang may kung ano sa aking lalamunan kung kaya napahawak ako at napatingala. Matapos iyon ay bigla na lang rin uminit ang aking pakiramdam na para bang nilalagnat ako. Paglapit sa akin ng chewing ko, sabi niya pulang-pula na raw ang aking mata na parang mayroong namumuong dugo. Hindi agad ako nakapagsalita dahil hindi ko kasi alam kung paano ko rin sasabihin sa kanya na ganun din ang kanyang mga mata. Hanggang sa para na kaming mga nawala sa sarili na nagpaikot-ikot at mga hindi mapakali. Maya-maya ay may mga biglang dumating.
Nakita namin yung may-ari ng bahay na aming ginagawa at may mga kasama na ito. Isa-isa kaming ipinasok sa barracks namin at itinali. Nakita ko ang dalawang lalaking may kaidara na. May hawak-hawak sila. At maya-maya pa ay nagsimula ng umusal ang mga ito. Doon ko na naisip na kanila na pala kaming ginagamot. Nalaman namin nung huli na nakita pala kami ng may-ari at alam nila na sintomas iyon kapag hinawaan ng aswang doon sa kanilang lugar. Maraming beses na raw kasing nangyari iyon doon sa kanila. Binanggit namin sa kanyang ukol kay Mang Erning at sinabi naming nakita na niya iyon nang minsang siya ay magpunta. Siya yung pina-extra ng tsuwi namin. Magpapaliwanag pa namin sa kanya. Pero sinabi nitong kahit minsan ay wala siyang nakitang ibang tao sa ipinapagawa niyang bahay. Kami-kami lang daw ang lagi niyang nakikita. Naagapan naman kami nung dalawang manggagamot na dinala ng may-ari ng bahay at nalaman namin mula sa kanila na napakain na pala kami ng karne na hindi dapat kanin. Kaya palang pagkakasabi sa amin ni Mang Erning ay dati na raw malasa yung mga karneng kanyang isinasangkap. Pagkat malasang malasa talagang karne ng tao para sa kanilang mga aswang. Magmula nang mangyari sa amin niyon ay hindi na rin namin nakita pang muli si Mang Erning. Na nagbibiroan pa kami pagkaminsan na sa sobra nitong kabaitan, pati yung pagiging aswang ay nais pa yata niyang ibahagi sa amin. At yan po Sir PB yung akin pong naging karanasan pagdating sa aswang. Maraming salamat po. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay wag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.